Isang kulisap ang biglang lumipad sa kamay ng dalaga. Labis na natakot ang lahat sa paligid at gustong itaboy ito. Ngunit pinasabog ito ng babaeng nagngangalang Gian gamit ang isang libro na walang ekspresyon ang mukha. Kaya lang niyang magsumikap para mabuhay. Sa araw, nagtrabaho siya ng part-time sa isang construction company. Ang hirap ng buhay ay nagpalabas ng matatag na katauhan sa babaeng ito, lalo na tila wala na siyang pakialam. Bukod sa pagtatrabaho, si Gian ay walang karagdagang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan. Paglabas niya sa trabaho, maginhawa siyang kukuha ng kape sa pantry ng kumpanya, pagkatapos ay papasok na muli sa isa pang trabaho. Nagtrabaho siya sa isang restaurant bilang tagahugas ng pinggan. Sa kanyang mukha, wala pa ring bakas ng ngiti. Tahimik siya sa edad na dapat ay nagsasaya na sa buhay. Kinailangan ni Gian na magtrabaho hanggang sa gabi para makatipid ng hapunan. Tahimik niyang binalot ang mga natirang pagkain. Nang makita niyang umalis na ang mga customer at wala ng tao sa paligid, lalabas na siya sa malamig na gabi ng taglamig. Nagsuot si Gian ng isang pares ng manipis na canvas na sapatos. Nakalantad ang kanyang mga bukong-bukong, tila ba nawawala siya ngayong taglamig sa sobrang pagod. Bumalik si Gian sa kanyang silid sa labas ng lungsod upang makatipid. Kumain siya ng kaunting pagkain at gumawa ng ilaw gamit ang mga natirang kagamitan mula sa kanyang kumpanya. Itinago niya ang pagkain, ngunit hindi maitago ng dilim ang kanyang kawalan ng kakayahan sa buhay. Biglang bumukas ang ilaw. May isang lalaking nakaupo sa sulok, pumunta siya roon upang maningil ng utang. Hinagis ni Gian ang pera sa lalaki nang hindi lumilingon, ngunit hindi pa rin ito sapat upang bayaran ang interes. Binanggit ng lalaki ang nursing home kung saan naroon ang lola ni Gian, kaya hindi siya nangahas sumagot. Sa ospital, tahimik siyang nag-aantay, habang naririnig ang lahat ng nangyayari sa kwartong hinihintay niya. Naghintay siya sa labas hanggang makaalis na ang mga nurse. Si lola ay nakahiga sa hospital bed sa nursing home. Tinakas niya ito dahil wala siyang pambayad sa nursing home. Naglakad si Gian sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang mukha ay naging mas eleganteng ngunit mas malungkot. Isa siyang 20 taong gulang na babae na matagal nang nawala ang kahinaan na karaniwang taglay ng kanyang mga kaedad. Nagdala si Gian ng mainit na inumin na binili mula sa supermarket at inilagay ito sa dibdib ng kanyang lola. Binalot niya ito ng kumot, isang payak na pag-asa upang painitin ang kanyang lola. Nakatanggap siya ng tulong mula sa kanyang nag-iisang kaibigan, si Key, nakakarating lang at medyo nahihiyang magpaliwanag. Laking gulat niya nang makitang nasa tabi niya ang lola. Sa tulong ng kaibigan, naiuuwi siya ni Gian. Kailangan niyang humanap ng paraan upang kumita pa para sa kanyang lola. Wala nang ibang nag-aasikaso rito, kaya naiiwan na lamang niya ang kanyang kaibigan upang mag-alaga pansamantala. Sa pagharap sa buhay, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa gabing iyon, muling bumalik ang pinagkakautangan niyang si Kwang. Walang pahintulot itong pumasok sa bahay at brutal siyang binugbog ng kabilang partido. Natakot si Gian na baka marinig ito ng kanyang lola, kaya hindi na siya umiyak. Tahimik siyang bumalik sa kanyang kwarto at pinunasan ang dugo sa kanyang mukha upang matakpan ang sugat. Kinabukasan, nagsuot siya ng sunglasses sa trabaho upang hindi mahalata. Sa di inaasahang pagkakataon, nasaksihan ni Gian ang isang suhulan. Si Donghon ay nakatanggap ng sobre na may lamang pera. Nagulat siya sa laman nito at tahimik na inilagay ito sa drawer. Nakita ito lahat ni Gian. Pagkatapos ng trabaho, bumalik siya sa kumpanya. Pumunta siya sa silid ng mga cleaner at hiniling sa isang matanda na siya ay tulungan. Pinatay ng cleaner ang kuryente sa control room, kaya sinamantala ni Gian ang pagkakataon na kunin ang sobre mula sa opisina. Ang susunod na eksena ay lumipat sa isang babae na nasa edad 40, ang asawa ni Donghon. Araw-araw sinasabi nitong may business trip siya, kaya sumasakit ang ulo ni Donghon. Ngunit ang totoo, pumunta pala ito upang makipagkita sa kaklase niyang si Juni. Pumunta silang dalawa sa dalampasigan at naglaro roon, parang dalawang matandang magkasintahan na parang bagong magkakilala. Ang kalaguyo ng asawa ni Donghon ay ang mismong boss niya sa kumpanya na si Juni. Si Juni ay naghahanap ng paraan upang matanggal si Donghon sa kumpanya. Kaya't inutusan niya ang isang tao na bigyan ito ng sobre na may 50 milyong won. Hindi inaasahang ninakaw ito ni Gian na nangangailangan ng pera. Pumunta si Donghon sa kumpanya at nang buksan ang drawer, wala na ang sobre. Bigla niyang naalala si Gian. Kinagabihan, dinampot siya ng mga investigador. Nang papasok na siya sa elevator, lumitaw si Gian. Bago ito, dumating pala si Gian ng maaga upang bayaran ang utang. Dinala niya ang sobre M sa kumpanya ni Kwang at napag-alamang isa itong gift voucher. Tinawagan ng lalaki si Kwang na agad na nakahula na ito ay ninakaw na kalakal. Kaya't hiniling niyang kunin ito at saka tumawag ng pulis. Nakaramdam si Gian na parang may mali, agad itong umalis. Pagbaba niya, aksidenteng nakita niya ang isang truck na nakaparada sa tabi ng sasakyan ni Kwang. Tumalon siya sa harap nito at binagsak ang mga bote upang magpanggap na may aksidente. Sinamantala niya ang sandaling bumaba si Kwang at ang kanyang mga kasabwat upang suriin.
Mabilis na umakyat si Jian upang kunin ang pera at tumakbo palayo. Nang mapagtanto ni Kwang ang nangyari, agad siyang bumalik sa itaas, ngunit nawawala na ang sobre at gift certificate. Nakuha ni Jian ang pera at agad tinawagan ang kaibigan upang dalhin ang kanyang lola. Inayos na niya ang lahat. Pumunta si Jian sa kumpanya at nakita ang supervisor na naghahanap ng mga gamit ni Dong-hun. Nang magkaharap sila, hindi niya matiis na itago ang ebidensya ng panunuhol. Ibinigay niya ang sobre sa cleaner upang ibalik ito sa kumpanya at nagsinungaling na natagpuan niya ito sa loob ng opisina. Sa wakas, napunta ang sobre kay Director Park. Gumawa siya ng appointment upang makipagkita kay Dong-hun. Napagkamalan niyang itinapon nito ang pera kaya't pinuri pa niya ito. Nang malaman ito ng chairman, gusto niyang anyayahan si Dong-hun sa isang salo-salo. Inutusan ni Juni ang kanyang mga tauhan na alamin kung sino ang nasa likod ng pangyayari. Nakita niyang hindi niya naabot ang kanyang layunin, kaya galit siyang bumalik sa kumpanya. Habang nasa elevator siya, tumunog ang kanyang cellphone. Mahinahon niyang sinagot ang telepono, ngunit sa sandaling iyon, nagring ang isa pa niyang telepono. Asawa ni Dong-hun ang tumatawag at katabi niya ang kalaban niya. Kung mahuli siyang nagdadala ng sariling telepono sa trabaho, tiyak na iimbestigahan siya kaagad. Habang nag-iisip si Juni kung ano ang gagawin, palihim na kinuha ni Jian ang telepono mula sa kanyang likuran, nagkunwaring kanya ang telepono at agad niya itong isinilid sa box. Sa pagbalik sa opisina, sinadya ni Juni na lapitan si Jian upang kunin ang telepono, ngunit nakita niyang nakatitig ito sa kanya habang nakatanggap ng isang text message. Dahil dito, napilitan si Juni na bumalik. Habang namamahagi si Jian ng mga dokumento, nakita niya na nagring ang telepono ni Dong-hun, asawa ni Dong-hun ang tumatawag. Ang numero ay pamilyar sa kanya, kaya agad niyang sinuri ang telepono ni Juni. Napag-alaman niya na ang asawa pala ni Dong-hun ay lihim ding tumatawag kay Juni. Sa puntong iyon, agad na intindihan ni Jian ang lahat. Pagkatapos ng trabaho, maginhawang bumili si Jian ng mga gamit para kay Juni. Malumanay niyang ibinalik ang telepono at ginamit ang isang mapang-akit na tono habang tinatanong, "Ang tumawag ba sa'yo sa elevator ay ang asawa ni Dong-hun? So, may relasyon kayo ng asawa niya?" Napatingin din si Juni kay Jian sa parehong paraan at doon kinumpirma ni Jian ang kanilang relasyon. Kakalabas pa lang ni Jian ng kwarto nang tawagin siya pabalik ni Juni. Sinabi ni Jian na maaari niyang tulungan si Juni, paaalisin ang kaniyang mga kalaban, si Dong-hun at si Director Park kapalit ng tig-10 milyon bawat isa. Nakita ni Juni ang kakayahan ni Jian at agad siyang pumayag. Nagpadala ng mensahe si Jian kay Dong-hun, humihiling na itreat siya sa hapunan dahil sa pagtulong nito na maibalik ang sobre na may pera. Pagkatapos kumain, naghiwa-hiwalay na ang mga tao. Ngunit bumalik si Jian upang lihim na sundan si Dong-hun. Nalaman niya kung saan ito nakatira at kinuha niya ang mga sulat sa mailbox upang makakuha rin ng impormasyon tungkol sa asawa ni Dong-hun. Kinabukasan, nagkunwaring dumating si Jian sa opisina ni Director Park upang maghatid ng sulat, gaya ng nakagawian, ngunit palihim niyang inilagay ang recording pen sa isang pen case, ngunit bigla may tumunog na alarm, kaya agad siyang umalis. Pagkatapos ng trabaho, sumakay sina Dong-hun at Jian sa subway at sabay na umalis. Dahil maraming tao, nakatayo silang dalawa ng magkalapit, tila ba'y magkayakap. Sinamantala ni Jian ang pagkakataon upang kunin ang telepono ni Dong-hun at mag-install ng surveillance software. Mula noon, lahat ng kilos at sinasabi ni Dong-hun ay naririnig na ni Jian gamit ang kanyang telepono. Narinig ni Jian ang usapan ng assistant at ni Dong-hun. Pareho silang nagplano na magtulungan upang malutas ang problema. Nabalitaan ni Jian at Juni na bukas ay may napakahalagang pulong si Director Park. Ngunit ngayong gabi, pupunta ito sa isang private meeting. Hiniling ni Jian sa kanyang kaibigan na tulungan siyang sundan ito. Nagbihis ang kaibigan bilang isang shipper at matagumpay nilang natunton ang kwarto kung saan naroon si Director Park. Pinatay ni Jian ang power switch mula sa labas at biglang nagdilim sa loob. Samantala, nagbihis muli ang kaibigan bilang waiter at sinamantala ang kaguluhan upang silipin ang VIP room. Nilagyan niya ng sleeping pills ang kanilang mga baso. Pagkatapos ay binuksan muli ang ilaw at dali-daling umalis. Kinabukasan, nagising si Director Park sa isang beach malayo sa syudad. Ngayon ang araw ng kanyang pulong sa mga negosyanteng Chino. Dahil hindi siya dumating sa takdang oras, diretsyong binawi ng mga Chino ang order at umalis. Matapos malaman ito ng mga pinuno ng kumpanya, nagdesisyon silang tanggalin si Park sa kanyang posisyon bilang direktor. Kasabay nito, nakatanggap si Juni ng text message mula kay Jian na nagsasabing maghanda siya ng 10 milyong won. Pagkatapos niyang sagutin ang telepono, naramdaman ni Juni na mas tuso si Jian kaysa sa kanya. Kaya nagsimula na siyang maging curious tungkol kay Jian.
Pauwi na sana si Dong-hun nang makita niya si Junnie nakaharap ang mga dati nitong kaklase at superior. Sa kasalukuyan, wala siyang komunikasyon sa mga ito. Biglang tinanong ni Dong-hun si Junnie kung siya na ang susunod na magpapakasal. Sa pagkakataong iyon, tila may naramdaman si Dong-hun, ngunit hindi niya ito sinabi. Marahil ay ayaw niyang sirain ang mabuting bagay sa kanyang puso o sinusubukan niyang iligtas ito sa sarili niyang paraan. Nagbago ang eksena. Sinundan ni Jian si Dong-hun. Huminto ito at tinanong si Jian kung bakit siya sinusundan. Biglang niyakap ni Jian ang liig niya at hinalikan siya sa labi. Nang magkaroon ng oras si Dong-hun na mag-react, tumalikod na si Jian at umalis. Naiwan si Dong-hun na nakatayo roon, nakatulala. Ang eksenang ito ay inayos ng maaga ni Jian. Hiniling niya sa kaibigan na kumuha ng litrato ng eksena nilang dalawa at ang larawan ay kumalat online kinabukasan. Walang naintindihan si Dong-hun at nagtataka pa rin kung bakit ginawa iyon ni Jian. Ngunit wala siyang ideya na malapit na siyang mawala ng reputasyon sa kumpanya. Ayon sa kasunduan, nakatanggap si Jian ng bonus na 10 milyon. Kinuha niya ang pera at pinuntahan ang pinagkakautangan, hiniling sa kanya na sumulat ng isang resibo para sa kanya. Hindi nakayanan ni Kwang In ang matigas na ugali ni Jian, kaya sinimulan na naman niya itong bugbugin. Si Jian ay natatakpan ng mga sugat at pagod na naglakad pa uwi na may mga hakbang na tila mabigat. Kinaladkad niya ang kanyang pagod na katawan pabalik para alagaan ang kanyang lola. Nang makita ng kanyang lola ang peklat sa mukha ni Jian, nag-aalalang itinanong niya kung siya ay nabugbog. Sinagot siya ni Jian sa sign language. Sinabing siya ay okay lang. Buti na lang at nakuha ni Jian ang resibo. Kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagtatrabaho kahit nabali ang daliri upang makatipid sa mga gastusin sa pagpapagamot. Kinuha siya ng benda at simpleng pangunang lunas. Matapos makita ang larawan, ang dalawang kasamahan na babae ay maraming iniisip kay Jian. Sinadya nila itong gawin sa harap ni Jian at sinabing, kung ang isang batang babae ay tumingkayad kapag humahalik, ito ay nagpapakita na ang babae ay mas proactive. Ibig sabihin, ang babae ang nag-initiate na humalik. Pagkarinig ni Jian nito, mabilis siyang tumakbo sa isang sulok at tinawagan ang kaibigan upang sabihin sa kanya na tanggalin ang lahat ng mga larawan. Dahil dito, nabigo ang kanyang plano na sirain si Dong-hun. Samantala, hindi niya inaasahan na magiging seryoso si Dong-hun, kaya nagpunta siya sa parmasya para bumili ng gamot. Nakita ng pharmacist ang peklat sa mukha at ang sirang daliri ni Jian. Tumingin si Jian sa lalaking katabi niya at pagkatapos ay nagsulat ang pharmacist sa papel na nagtatanong kung kailangan ba ni Jian ng tulong. Tumingala si Jian na nagtataka. Tumingin ang pharmacist kay Jian na puno ng mga pasa at galos at pilit siyang kinukumbinsi na huwag pag-uri ng sarili. Hindi umimik si Jian, tahimik lang na tumingin sa advertisement na nagre-recruit ng part-time na mga empleyado upang mabayaran lahat ng mga utang. Habang may mataas na lagnat pa rin, nais niyang kumita upang mabayaran ang lahat ng utang. Dahil sa sobrang pagod, bigla siyang natumba habang nagtatrabaho. Ang mga kasamahan niya ay tumayo at nagulat sa pangyayari, ngunit tiningnan lang siya ng mga ito. Bagamat pagod na pagod, sinubukan pa rin niyang tumayo at ipagpatuloy ang trabaho. Tahimik na nakaupo si Dong-hun habang pinapanood si Jian na bumababa mula sa trabaho. Pumunta si Jian sa supermarket para bumili ng bote ng alak. Gusto niyang uminom ng alak upang maibsan ang sakit. Nang hindi sinasadyang makita niya si Dong-hun na dumating din para bumili ng mga gamit, tumayo siya at lumabas ng pinto. Naglakad si Dong-hun at sinabi kay Jian na kailangan niyang uminom ng gamot kung siya ay nakaramdam ng sakit. Sa loob ng unang pagkakataon, si Jian ay nakaramdam ng mainit na paalala mula sa ibang tao. Pagkalabas ng trabaho sa gabi, nag-inuman ang magkakapatid gaya ng dati. Napansin ng bunsong kapatid na si Ki-hun ang abnormalidad ni Sang-hun sa isang sulyap. Pinipigilan ni Sang-hun ang mga luha, ayaw niyang malaman ng kanyang dalawang nakababatang kapatid na siya ay nagdurusa. Pagkatapos ng paulit-ulit na pagtatanong ng dalawang nakababatang kapatid, sa wakas ay nagsalita si Sang-hun. Nagbukas pala sila ng kanyang nakababatang kapatid ng cleaning company. Habang naglilinis ng hallway, aksidente nilang natapon ng alikabok ang isang lalaki. Sinabi ng lalaki na siya ang gumawa ng complex. Nagmura siya at hiniling na lumuhod si Sang-hun at humingi ng tawad. Kung hindi, magpapalit siya ng kumpanya. Nahaharap sa kahirapan ng buhay at ayaw na niyang mag-alala pa ang kanyang pamilya tungkol sa kanya, wala nang ibang pagpipilian si Sang-hun kundi ang bumaba at humingi ng tawad. Si Sang-hun nilunok ang pride, napakababa ng tingin sa sarili. At pagbaba niya, nakita niya ang lunchbox. Ito ay dinala ni nanay, inisip niya, hindi naman siguro nakita ni nanay ang nangyari kanina. Ngunit pagdating sa bahay,
Naramdaman niya na may mali. Hindi na siya pinapagalitan ng ina gaya ng dati, ngayon lagi nang nakangiti ang ina. Ngayon ay naunawaan na ni kuya na nakita ni nanay ang nangyari. Natahimik ang tatlong magkakapatid. Marahil ay ganoon ang puso ng lahat. Maaaring yurakan ang dangal ng isang tao, ngunit hindi nila kinaya ang kawalan ng hustisya ng kanilang pamilya. Mainit ang ugali ni Ki-hun, kaya gusto niyang ipaghiganti ang kanyang kuya. Ipapadala ko ang bastard na iyon para makipagkita sa mga matatanda. Nang makita niyang nagwawala si Ki-hun, magagawa lamang ni Dong-hun ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang nakababatang kapatid. Ayokong mas mawalan ng pamilya dahil sa isang saglit na impulsiveness. Pero sa tuwing tumahimik si Dong-hun, ang eksena ni kuya habang binubuli ay patuloy na lumalabas sa kanyang mga mata. Ang kahihiyan ng kanyang mga mahal sa buhay ay umabot na sa limitasyon ni Dong-hun. Itinapon niya ang sigarilyo sa kanyang kamay at tumalikod na para umalis. Lingid sa kaalaman ni Dong-hun, lahat ito ay naririnig ni Jian sa kanyang telepono. Sa sandaling ito, sa telepono tumunog ang boses ng isang kakaibang lalaki. Natagpuan na pala ni Dong-hun ang kontratista na nanakit sa kanyang kapatid. Dumating sa opisina ng kontratista, may dalang basket ng prutas at sinabing humingi ng tawad sa kanyang kapatid na pinaluhod niya nung nakaraang araw. Tinawanan siya ng kontratista, sinabing bakit niya ito gagawin. Gamit ang posisyon bilang structural engineer, nilabas ang martilyo at sinabi niya na maraming violation ang structural na construction ng kanyang gusali. Tinakot ni Dong-hun ang kontratista, hindi i-renew ang permit, agad na pagtanto ng kontratista na talo ito sa laban at hindi na nakipag-argue pa. Lihim pa rin itong naririnig ni Jian at napaluha. At sa pagkakataong ito ay mabilis na sumuko ang lalaki. Masunurin lamang niyang niyakap ang inihandang basket ng prutas para humingi ng tawad kay Sang-hun. Pumunta sa baya at personal na humingi ng tawad ang kontratista sa pamilya ni Dong-hun. Nang gabing iyon, muling nagkita ang magkakapatid. Ang kaibahan ay bumalik na ang matagal na nilang kaibigan na si Jong-hee. Isang grupo ng mga kaibigan ay nagtipon-tipon para mag-inuman. Sa pag-uwi, kinailangan ni Jian na alagaan ang kanyang lumpo na lola at nakita siyang natutulog sa ilalim ng bintana. Mabilis niya itong hinila sa loob. Natakot siya na baka nilalamig ang kanyang lola na nakahiga sa ilalim ng bintana, ngunit sinabi ni lola kay Jian na gusto niyang bantayan ang buwan. Masyadong maliit na makita sa labas, kaya pumunta si Jian sa supermarket para bumili ng kung ano-anong bagay. Nang walang pumapansin, mabilis niyang itinulak ang kariton, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabangga siya ng isang siklista habang tumatawid sa kalsada. Ang eksenang ito ay nakita ni Dong-hun. Nakita niyang hindi umimik si Jian, dinampot na lang niya ang mga gamit sa lupa at nagpatuloy sa pagtakbo pa uwi. Nakita ni Dong-hun na nalaglag ni Jian ang mga gamit, kaya hinabol niya ito para ibigay sa kanya. Miss Jian, pero hindi narinig ni Jian si Dong-hun. Hinabol niya ito hanggang sa makarating siya. Nang habulin siya nito sa isang maliit na eskinita, nakita niya si Jian na nagpupumilit na itulak ang kariton pababa. Mabilis siyang tumakbo para tulungan siya, ngunit nakita niya ang isang matandang babae. Nakaupo sa kariton ang matanda at laking gulat niya, ngunit nginitian siya ng kanyang lola. Tinulungan siya ni Dong-hun na itulak ang cart pababa, pero itinulak lang ni Jian ang cart at umalis. Walang kahit isang salita ng pasasalamat, itinulak ni Jian ang kanyang lola sa isang lugar kung saan kitang-kita niya ang buwan. Tumingin siya sa malaki, bilog na buwan at ngumiti ng isang ngiti na matagal nang nawala. Tinanong ni lola si Jian kung sino yung tao kanina. Mukha naman siyang mabuting tao. Sinabi sa kanya ni Jian na kasamahan siya sa kumpanya at sinabi rin niya na ang mga taong may magandang buhay ay madaling maging mabuting tao. Nang itulak ni Jian ang kanyang lola pabalik, nang makitang hindi pa rin umaalis si Dong-hun, binuhat ni Dong-hun ang kanyang lola sa kanyang likuran at umakyat sa hagdanan. Pinagmasdan ni Jian ang likod ni Dong-hun. Nakaramdam siya ng kaunting init sa loob. Matapos tulungan ang kanyang lola sa loob, umalis si Dong-hun nang walang sabi-sabi. Lumabas din si Jian sa pinto. Gusto niyang magpasalamat kay Dong-hun ngunit hindi pa rin niya maibuka ang kanyang bibig. Ngunit sinabi ni Dong-hun kay Jian na siya ay napakabuting bata at napakamaunawa. Ang pangungusap na ito ay parang mainit na sikat ng araw na nagpapainit sa puso ni Jian. Mula noon, nagbago na rin ng tingin ni Jian kay Dong-hun. Sa kumpanya, dahil sa withdrawn personality ni Jian, hindi siya nagustuhan ng mga kasamahan niya. Isang araw pagkatapos ng trabaho, ang mga kasamahan ay naghapunan na magkasama at nakita si Jian na pauwi. Tinawag siya ni Dong-hun pabalik at nang makita niya na walang inihaw na pagkain sa harap ni Jian,
Sinabi niya sa kanyang nasasakupan na ilipat ang isang plato. Ang babaeng empleyado na nakaupo sa tapat ni Gian ay nagpakita ng sama ng loob at nagsimulang gumawa ng gulo kay Gian. Sinagot ni Gian ang babae at walang pakialam sa mga nakakarinig na lubos na kinagalit ng babae. Nang mga oras na iyon, dumating din ang boss na si Junie kasama ang sekretarya nito. Ang sekretarya ni Junie ay sadyang nagdulot ng gulo at sinabihan si Donghon na magsiserve ng alak para sa lahat. Hindi mahilig manggulo si Donghon kaya kailangan niyang sundan si Junie, isang junior sa universidad. Ngunit ngayon ay kailangan niyang ipag-serve siya ng alak. Hindi na nakatiis ang mga subordinates na nakaupo sa malapit. Pagkatapos kumain at uminom, gustong umalis ni Junie, ngunit pinigilan siya ng team member ni Donghon. Sinabi niya na si Junie ay junior ni Donghon, kaya kapag nakaupo sa isang pribadong mesa na may 4 na tao, dapat din niyang tawaging senior si Donghon. Mabilis na humakbang si Donghon at pinatigil ang kanyang team member. Nang marinig iyon, nagalit ang sekretarya ni Junie at sumugod. Sasampalin na sana niya si Donghon, ngunit natumba ito sa lupa. Nahihiya na siya, pero mas lalo siyang napahiya dahil sa insidente. Pagkatapos, isang kasamahan na nagsalita ng masama tungkol kay Donghon dahil hinahayaan daw nito na tratuhin siya ng ganun, kaya kasalanan din ito ni Donghon. Nainis si Gian nang marinig ito, kaya sinampal niya ang lalaki at agad umalis. Si Donghon ay naglakad pa uwi ng malungkot na mag-isa. Ang mga snowflake ay nahuhulog sa buong kalangitan, tulad ng puso ni Donghon sa sandaling ito. Siguro pagod na pagod si Donghon na magtrabaho sa iisang kumpanya kasama ang bastos na junior na ito. Nakatayo siya sa niyebe, buntong hininga, na parang ang lahat ng nasa puso ay ipinahahayag sa pamamagitan ng hininga. Sa oras na ito, narinig din ni Gian ang damdamin ni Donghon. Tumingin si Donghon sa walang laman na eksena at nawala ng pag-asa. Pagkatapos, nahulog siya ng mabigat sa lupa. Ayaw na niyang bumangon, gusto na lang humiga sa lupa at buntong hininga. Hindi marinig ni Gian ang tunog na nagmumula sa mga headphone, kaya dali-dali siyang tumakbo papunta sa kanya. Mabigat ang puso ni Gian, nag-aalala kay Donghon, labis siyang naawa dahil halos pareho pala sila ng nararamdaman kahit na magkaiba ang estado nila sa buhay. Nakita niya si Donghon na tumayo at si Gian ay nakahinga ng maluwag. Nang makita si Donghon na unti-unting lumalayo, patuloy na tumitikip ang kanilang mga puso. Samantala, dahil sa hindi pa rin ma-resolve kung saan nanggaling ang pera sa sobre, patuloy pa din ang investigasyon ng audit team. Hinala ni Donghon at Park na si Junie ang nasa likod nito upang sila ay mapatalsik sa kumpanya. Noong araw na iyon, pumunta siya kay Direk Park at kumuha ng kopya ng call history ni Junie. Ngunit narinig ni Gian ang pag-uusap habang nagmomonitor siya at sa pagkakataong ito ay hindi na niya sinaktan si Donghon. Sa halip, tinulungan niya ito. Hinarap ni Gian ang kanyang superior na si Junie. Sinadya niyang patugtugin ang recording kung saan meron silang kasunduan na patalsikin si Donghon sa kumpanya. Handa niya ito ibigay sa audit team para sa investigasyon. Hindi natakot si Junie dito. Tinanong ni Gian kung bakit ang asawa ni Donghon ang kanyang napiling makarelasyon. Sinagot nito na ang mga may asawang babae ang pinakamadaling makarelasyon dahil sa oras ng kagipitan, hindi ito aamin. Iginiit ni Junie na ang asawa ni Donghon ay palaging gumagamit ng mga pampublikong telepono para makipag-ugnayan sa kanya. Samantala, habang sinusuri ni Donghon ang call history ni Junie, nakita niya ang isang numero na pinakamaraming tawag sa telepono ni Junie. Ngunit nang tumawag siya, hindi siya makalusot. Napansin na nahihirapan si Donghon. Sumulpot si Gian at sinabi niya na ang mga pampublikong telepono lamang ang maaaring tumawag, ngunit hindi makatanggap ng mga tawag. Si Donghon ay biglang napagtanto pagkatapos niyang marinig ang address ng telepono. Nakita niya ang address ng online. Pinuntahan niya ang lokasyon ng phone booth at natuklasan na ang kumpanya ng kanyang asawa ay nasa tapat lamang nito. Pagkatapos ay nakita ang kanyang asawa na lumabas mula sa gusali na nagbibigay sa kanya ng masamang pakiramdam. Nakita ni Junie si Donghon at agad na naglakad. Si Gian, na nasa di kalayuan, ay lumabas din sa bangketa at tumayo sa tapat ng asawa ni Donghon. Kunwaring sasabihin sa asawa na dadaan lang siya para sabay silang kumain. Noong hapon, nasa coffee shop siya sa kabilang kalye at hindi sinasadyang nakita niya ang kanyang asawa na pumunta sa phone booth at tumawag. Inantay niyang makaalis ang asawa, pumunta sa phone booth at mabilis niyang kinuha ang telepono at nag-callback upang malaman kung sino ang tinawagan ng asawa nito. Narinig niya ang boses na pinakaayaw niya, ang boses ni Junie. Nang gabing iyon, naglakad siya pa uwi. Aksidenteng nakita ni Gian ang asawa niya na papasok sa hotel at ang sumusunod ay si Junie. Para kumpirmahin pa, tinawagan niya ang asawa niya sabay tawag rin sa phone number ni Junie at narinig ang pagriring mula sa phone ng asawa niya. Ngayon ay tuluyan nang nadurog ang puso ni Donghon.
Pag-uwi niya, napaupo siya sa sofa ng matagal. Hindi na mapakali si Donghon at hindi nakatulog buong gabi. Kinabukasan, lumabas siya kasama ang lahat ng kaibigan para maibsan ang isip niya. Pero sa sakit ng isip niya ay iniinda niya ang kanyang asawa, tumalikod at umalis. Nakarinig si Jian ng buntong hininga mula sa earphone, kaya nahulaan niya na nahihirapan si Donghon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakita niya na ang lokasyon ni Donghon ay nasa tulay sa tabi ng ilog. Nag-aalala siya sa maaring gawin ni Donghon, kaya dali-dali siyang tumakbo roon. Sa oras na ito, ayaw niyang may mangyaring masama kay Donghon. Kasamahan man o kamag-anak, naawa pa rin siya kay Donghon. Sa pagtingin sa likod ni Donghon, habang siya ay umalis kasama ang kanyang mga kapatid, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Jian. Sa kabilang panig, sina Juni at Yuni ay nag-camping. Sinabi ni Juni na mahilig ang chairman sa mga ganitong activity, ang magsunog ng kahoy sa kagubatan. At sila ay nagpalipas ng gabi sa tent. Samantala, umuwi si Donghon galing sa inuman at naamoy ang amoy ng kahoy na panggatong sa asawa. Sabi ni Yuni, baka daw sa usok ng pagkain ng inihaw na karne. Si Jian, sa mga oras na ito, nakikinig din sa lahat ng sinabi ni Donghon sa pamamagitan ng pagmamonitor sa phone. Haba na nakikinig at nagmamonitor kay Donghon, biglang sumulpot si Kwang In sa kwarto ni Jian. Ngayon pala ang araw ng kamatayan ng ama ni Kwang In. Noon, nagkaroon ng malaking utang ang mga magulang ni Jian bago sila pumanaw. Minsan, nang dumating ang nagpautang para kolektahin ng pera, kinailangan ni Jian na saksihan ang kanyang lola na binugbog nito. Sa oras na iyon, si Jian ay 15 years old lamang at hindi sinasadyang napatay niya ang nagpautang. Ang namatay ay ang ama ni Kwang In. Ito rin ang dahilan kung bakit malupit na pinalo ni Kwang In si Jian at hinawakan ni Kwang In ang alay at ibinigay ito sa kanyang lola para kainin. Si Jian ay natakot na saktan ni Kwang In ang kanyang lola kaya dinampot niya ang kabibe sa lupa at nilabanan siya ng mahigpit, desperado. Pero mahina si Jian, nabugbog siya ni Kwang In kaya puno ng sugat ang mukha niya. Nakaupo mag-isa sa harap ng pinto, patuloy siyang nakikinig sa sinabi ni Donghon sa kanya. Napakabait niya. Siguro ngayong narinig niya ang boses niya, mas lumakas ang loob niya. Noong araw na iyon, pumunta si Donghon sa camping place ng chairman. Laking gulat din ng chairman at tinanong siya kung bakit siya pumunta dito. Bakas sa mga mata ni Juni ang pagkabalisa. Natatakot siya na ilantad ni Donghon ang kanyang iskandalo sa harap ng chairman. Tumingin ng diretso si Donghon kay Huni at inisip ang imahe. Larawan nila ng kanyang asawa, ang mga mata na puno ng galit. Hindi nangahas si Juni na tumingin ng diretso kay Donghon. Kaya tumayo siya, inayos ang kanyang mga gamit at iniwan ang huling tambak ng mga asno. Habang inatos ang mga gamit, nadulas si Juni. Pagkatapos, dinala siya ni Donghon sa ospital. Hiniling ni Donghon kay Juni na makipaghiwalay sa kanyang asawa at huwag ipaalam sa kanyang asawa na alam na niya ang buong katotohanan tungkol sa kanilang relasyon. Ang mga salitang ito ay hindi inaasahan ni Juni. Kinabukasan, gusto ng sekretarya na maghapunan kasama si Juni, pero may appointment daw siya. Narinig ni Donghon ang usapan, kaya tumawag siya sa asawa niya, pero kailangan daw nitong mag-overtime ngayon. Pag-uwi, magulo ang isipan ni Donghon sa subway station. Tinanong ni Donghon si Jian kung bakit siya ang nag-aalaga kay Lola. Sagot ni Jian na may isang kamag-anak lang si Lola, which is siya. Dahil hindi niya kayang bayaran ang mga gastusin sa nursing home, kaya na-kick out ito. Mungkahi ni Donghon, ang taong may kapansanan at wala ng mga anak, ay maari manatili sa nursing home na walang bayad. Sinabi ni Donghon, natutulungan niya itong humanap ng nursing home. Natouch si Jian sa mabait na pakikitungo ni Donghon sa kanya, kahit na alam nito na may sarili din itong pinagdadaanan, pero willing pa rin siyang tumulong sa iba. Samantala, pumunta si Yuni sa hotel kasama si Juni, pero si Juni ay ayaw agad na tapusin ang relasyon. Naupo lang siya sa gilid na may ngiti sa labi. Sa trabaho, tinanong ni Donghon si Juni kung bakit nagkikita pa rin sila ng asawa. Sinabi nito na wala siyang balak na makipaghiwalay. Nagalit si Donghon at hinila siya sa rooftop. Hinamon ni Juni si Donghon na ilantad ang katotohanan para pare-pareho silang bumagsak. Sinabi ni Donghon, wala na siyang pakialam kung saan siya pulutin. Ang mga salitang ito, ang lubos na nagpasakit sa loob ni Jian habang nakikinig sa kanilang usapan. Hindi na kinaya ni Jian ang mga pangyayari, agad siyang tumakbo palabas at hinarang ang sarili sa harap ng sasakyan ni Juni. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Yuni para tingnan. Gayunpaman, mahinahong kinuha ni Jian ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording ni Juni para pakinggan ni Yuni.
Narinig ni Yuni na sinabi ni Junie na mas madaling makipagrelasyon sa may asawa dahil hindi ito aamin sa mga relasyon, sa gayon madali makatakas. Sa wakas ay natauhan na si Yuni. Nag-drive na siya papunta sa campsite para harapin si Junie. Pagdating niya, wala siyang nakitang tao doon. Sa pag-iisip sa sinabi ni Jian sa kanya, si Yuni ay heartbroken at umiiyak. Hindi napansin ni Jian na nasaksihan ni Kwang In ang lahat ng kanyang ginawa at tahimik na sinundan siya. Sa mga oras na ito, si Dong-hun ay umiinom ng mag-isa sa restaurant. Bigla niyang tinanong sa owner kung nakita nito ang babae na kasama niya dati sa restaurant, if ever na dumaan siya dito sa restaurant. Narinig ito ni Jian, agad siya tumakbo at dumiretso sa restaurant para makita si Dong-hun. Aalis na sana si Dong-hun nang dumating si Jian na humihingal. Sinabihan niya si Dong-hun na maupo at uminom ng isa pang baso. Nakaupo lang silang dalawa habang umiinom ng alak ng walang imik. Hindi maiinom lahat ni Dong-hun sa isang hininga. Parehong hindi napigilang tumawa. Ito rin ang unang pagkakataon na ngumiti ng matamis si Jian. Sa oras na ito, nakita ni Kwang In sa labas ang lahat habang pauwi. Nakita ni Dong-hun si Jian papunta sa pinto nang hindi niya alam. Pagkatapos nilang magpaalam, huminto si Jian at sinabing, 파이팅! sa kaarawan ng ina ni Dong-hoon, nagkita-kita ang buong pamilya. Ngunit, noong gabing iyon ay hindi mapakali si Yuni dahil nagpadala ng text message si Junie para makipagkita. Palihim na nakita ni Dong-hoon, ngunit hindi siya makaharap para magtanong tungkol dito. Natapos ang party at nagdahilan si Yuni na kailangan niyang pumunta sa kumpanya para kunin ang kanyang mga gamit. Alam ni Dong-hun na makikipagkita siya kay Junie, kaya sinubukan niya ang lahat ng paraan para pigilan siya. Nagalit at hiniling niya kay Dong-hun na lumabas ng sasakyan at wag na siyang pigilan. Sa hotel, napagpasyahan nilang dalawa na mag-break na. Nagsimulang tumawa si Yuni sa sarili. I'm so embarrassed to like someone who doesn't like me. Pagka-uwi, si Yuni ay nakaupo sa isang sulok habang umiiyak. Pakiramdam niya ay nakagawa siya ng kahiyahiyang bagay. Paano pa siya mabubuhay? Samantala, si Dong-hun ay tinarget din ni Kwang In. Sinadya niyang mabangga si Dong-hun para nakawin ang kanyang wallet. Ngunit natuklasan ito ni Jian na sumusunod sa kanya. Natagpuan ni Kwang In ang kumpanya ni Jian sa pamamagitan ng work card ni Dong-hun. Nang siya ay aalis na, lumapit si Jian sa pintuan at hiniling sa kanya na iabot ang wallet ni Dong-hun. Tiningnan ni Kwang In si Jian ng provocatively. Sinabi niyang alam niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Dong-hun. Pagkatapos ay inihagis niya ang wallet sa ibaba bago umalis. Binalaan ni Jian si Kwang na kung maglakas loob siyang lumapit kay Dong-hun, mawawala talaga siya. Pagkatapos ay ibinigay ni Jian ang wallet ni Dong-hun sa may-ari ng restaurant at hiniling sa kanya na makipag-ugnayan kay Dong-hun upang ibalik ito. Samantala, sa opisina, tuwang-tuwa ang kanyang mga kasamahan. Kaka-nominate lang pala ng kumpanya si Dong-hun bilang kandidato para sa General Director. Dati, binubuli lang ni Junie buong araw, ngayon ay na-promote na siya. Lahat ng kasamahan niya ay masaya para sa kanya. Tiningnan ni Junie ang listahan. Tila may iniisip na hindi maganda ang kanyang ekspresyon. Pinuntahan niyang muli si Jian at binigyan siya ng 10 milyon ng maaga. Sinabi sa kanya na ipagpatuloy ang pagsunod kay Dong-hun. Sinabi ni Junie kay Jian na kailangan lang niyang kumain at uminom kasama si Dong-hun at wala na siyang ibang gagawin. Sabi ni Jian, hindi ba masyadong normal ang pag-inom at pagkain? Sinabi ni Junie, ito ay normal para sa ibang tao, ngunit para kay Dong-hun, hindi ito natural. Naalala ni Jian ang mga naranasan niya kay Dong-hun. Hindi niya alam kung nagustuhan siya ni Dong-hun o naawa lang. Ang 10 milyon sa kanyang kamay at si Dong-hun ay nagpapunit sa loob ni Jian. Sa sobrang pag-isip, di namalayan ni Jian na stop na pala niya at nakalimutan bumaba. Nakita niya si Jung-ho na nakatingin sa kanya dahil naiwan ito sa loob ng tren. Pagbalik sa istasyon, agad siya tumakbo para hanapin si Dong-hoon. Sa kabilang kalsada, nakita niya ito at labis ang lihim niyang kagalakan na inantay pala siya nito. Habang naglalakad pa uwi, sinabi ni Dong-hoon, masyado ka marami iniisip at nakalimutan mo bumaba. Sa kabilang dako, nag-aalalang nagtanong ang lola sa nursing home kung libre ito. Ito ay libre lola, ipinakita ito sa akin ng tiyuhin na naghatid sa iyo pauwi noong isang araw. Kahit bingi at pipi si lola, mas naiintindihan niya ang paghihirap ni Jian kaysa kaninuman. Nang makitang hindi na nag-iisa ang kanyang apo, napaluha si lola at sinabing swede na siyang mamatay. Samantala, hindi na kayanan ni Kwang In na bitawan si Jian ng ganoon.
Kaya naman hiniling niya sa kaibigan na tawagan si Donghon para kausapin tungkol sa babaeng nagnakaw ng pera niya noong nakaraan para mabayaran ang utang nito. Noong una, inakala ni Donghon na tinulungan siya ni Jian na itapon ang pera, ngunit hindi niya inaasahan na ninakaw ito para mabayaran ang kanyang utang. Pagkatapos ng trabaho, hiniling ni Jian kay Donghon na itreat siya ng hapunan gaya ng dati. Ngunit malamig na naman, hindi siya pinansin. Para malaman ang sitwasyon ni Jian, hinanap ni Donghon ang naglilinis na nagbalik ng pera. Noong mga oras na iyon, nalaman niya ang totoo tungkol kay Jian mula sa cleaner. Lumabas na matagal na silang magkakilala ni Jian. May larawan din silang dalawa sa dingding. Sinabi ng cleaner kay Donghon na si Jian ay nagdusa ng husto mula pagkabata. May utang ang mga magulang niya ngunit pagkatapos ay iniwan si Jian. Ang kanyang lola ay naiwan din. Araw-araw ay naglalayas hanggang sa pumanaw ang kanyang ina at ang lahat ng utang ay natapon kay Jian mula noon. She worked hard every day to pay debt. Naalala ni Donghon si Jian sa nakaraan, iniisip niyang pinahirapan siya ng nagpapautang. Agad siyang nagpunta kay Kwang In at tinanong kung magkano pa ang utang ni Jian at sinabing babayaran niya ang lahat ng natitira pang utang. Ngunit hindi pa man sila nagsasalita ng matagal, sinimulan na ni Kwang In ang pag-atake kay Donghon. Sumigaw si Donghon, tinatanong bakit sinasaktan ng batang si Jian. Kahit alam naman ni Donghon na napatay ni Jian ang ama ni Kwang In. Sinabi nito, kung siya rin ang nasa kalagayan ni Jian, ganun din ang gagawin niya, wag lang masaktan ang mahal niya sa buhay. Nagsimula silang mag-away at magsuntukan. Matapos marinig ito, hindi na napigilan ni Jian ang kanyang emosyon. Bumagsak siya sa lupa at umiyak ng mahina. Hindi niya akalain na may taong magiging napakabuti sa kanya. Ang pakiramdam na ito, inaalagaan at pinoprotektahan, ang dahilan kung bakit siya bumagsak kaagad. Pagkatapos ng matinding labanan sa pagitan nila, sina Donghon at Kwang In ay parehong nahulog sa hagdan. Nakita si Kwang In na nakatayo. Umalis ka na. Ipinagpatuloy ni Donghon ang pagtatanong kung magkano ang utang, ngunit si Kwang In ay umakyat ng walang sabi-sabi. Nang marinig ng mga kapatid ni Donghon ang balita, nakipag-ugnayan sila sa maraming kaibigan para tumulong at hindi na lumala pa. Kailangang ipaliwanag ni Donghon na may nabangga siyang iba. Tahimik na pumunta si Jian sa pintuan ng inuman ni Jong-hee. Gustong puntahan si Donghon, ngunit may nakita siyang karatula sa pinto. Sarado ang lugar. Kaya walang choice si Jian kundi umuwi. Pagkabalik sa bahay ni Yuni, nakita ang sugatang mukha ni Donghon, nagmadali si Yuni at agad na nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Donghon na nahulog siya habang naglalaro ng soccer at nasugatan. Tumingin si Yuni kay Donghon at lumuha. Akala niya, binubugbog siya ni Juni. Pagkatapos ay nagtago siya sa kanyang silid at umiyak. Kinabukasan, pumunta si Jian sa bangko para mag-withdraw ng 10 milyon. Ibinigay ito ni Juni sa kanya. Ang 10 milyon na ito ay orihinal na deposito para sa planong patalsikin si Donghon at upang mabayaran ang utang sa lalong madaling panahon. Ibinalik niya ang lahat ng pera sa pinagkakautangan. Pagkatapos ng trabaho, nakatayo si Jian sa intersection habang naghihintay. Hawak-hawak sa kanyang kamay, isang regalo para sa kanya. Nang makita ni Donghon si Jian, tinanggal niya ang headphones at lumapit upang ibigay ang regalo. Sinabi niya na si Lola ay maaaring pumunta na sa nursing home. Nang tumalikod si Jian para umalis, biglang tinanong ni Donghon kung magkano pa ang utang niya. Ako na ang nagbayad ng lahat ng utang mo, sabi ni Donghon. Kinabukasan, tinulungan ni Donghon si Jian na buhatin si Lola papunta sa nursing home. Binilhan pa niya sila ng pagkain. Sa aparador, tiningnan ni Lola si Donghon nang may kabaitan at sumulat ng pangungusap sa notebook na nagsasabing nararamdaman niyang kaya na niya ngayon. Ipikit mo ang iyong mga mata at magpahinga sa kapayapaan, isinulat ni Lola. Dahil si Jian ay may mabuting taong tulad ni Donghon sa paligid niya. Nakita rin ni Jian ang eksenang ito habang pabalik. Sinabi ni Donghon kay Jian na mula ngayon ay maaari na siyang mamuhay ng maayos at sundan ang buhay na gusto niya. Ngunit nag-aalala si Jian kung malaman ng mga kasamahan niya na may napatay siya, tiyak na iiwasan siya ng lahat. Sinabi ni Donghon, hanggat wala kang pakialam, wala rin silang pakialam. Lahat ay ganito. Dapat kang mamuhay ayon sa mga mithiin mo. Huwag mong sayangin ang magandang pangalan mo. Sinabi pa ni Donghon kay Jian, kung babalik si Kwang In para manggulo, tawagan mo lang ako. May mga kaibigan pa rin akong kasama ko mula pagkabata. Kahit anong mangyari, hindi ako basta-basta mabubuli. Pinayuhan din niya si Jian na makipagkasundo sa kanyang mga kasamahan. Naglakad ng mas mabilis si Donghon at naabutan siya ni Jian.
Tinanong siya kung nahihiya siyang tumakbo. Sa oras na iyon, nagsimula na silang tumakbo papunta ng bus. Nagbago ang eksena sa ilalim ng madilim na ilaw sa bar. Si Dong-hun ay umiinom mag-isa. Paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isip ang eksena ng kanyang asawang nakikipag-usap kay Juni. Ayaw ni Dong-hun harapin ang kanyang asawa, kaya naglakad siya ng walang patutunguhan sa kalye. Nakaramdam ng pag-aalala si Jian kaya sinundan niya ito mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, natuklasan ni Jian na may lihim na kumukuha ng litrato kay Dong-hun. Naisip niya na baka si Juni ang nagpadala sa kanya. Patuloy niyang sinundan ang lalaking iyon upang maiwasan ang lihim na pagkuha. Nagkunwari siyang walang alam. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tinawag siya pabalik ni Dong-hun. Sandaling nakatayo si Jian at nag-isip. Nakaisip siya ng paraan, kaya tumalikod siya at naglakad patungo kay Dong-hun. Sinabihan niya ito na hampasin siya sa likod ng ulo. Nagalit si Dong-hun. Minsan sinabi ni Dong-hun na kapag ganoon ang tama niya, nakakalimutan ng kabilang partido ang kanyang iniisip. Gusto ni Jian na tapusin ang sakit na ito. Sinabihan siya ni Dong-hun na umuwi na. Tumanggi si Jian at ipinilit pa niyang hampasin siya ni Dong-hun para maiwasan ang pagkuha ng litrato. Sinadya niyang magalit si Jian at lahat ng ito ay nasa ilalim ng kontrol ni Jian. Sinabi ni Jian kay Juni na ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Dong-hun ngunit binugbog siya nito. Walang paraan upang lumikha ng iskandalo. Hiniling ni Juni kay Jian na i-play ang recording ng narinig niya. Niregaluhan ni Jian si Dong-hun ng isang pares ng tsinelas. Nagsimulang maghinala sa kanya ang mga tao pagkabalik ni Jian sa kumpanya. Itinapon ni Jian ang mga tsinelas sa basurahan. Kinabukasan, binuksan niya ang kanyang drawer at napansing nawawala na ang mga ito. Hinanap niya si Jian pagkatapos ng trabaho at galit na nagtanong kung bakit niya kinuha ang tsinelas. Sinabi ni Jian na nakaramdam siya ng sobrang kahihiyan kaya itinapon niya ito. Hiniling din niya kay Dong-hun na samantalahin ang susunod na araw kung kailan maraming tao at tanggalin siya sa trabaho. Noon lamang makaramdam ng katiwasayan si Dong-hun. Ngunit matatag na sinabi ni Dong-hun na hindi niya tatanggalin si Jian. Umaasa rin siya na kakayanin ni Jian ang lahat. Kahit saan ka man mapunta sa hinaharap, kahit 10 o 20 taon mula ngayon, kung magkita man tayo sa kalsada, magbati tayo ng masaya. Huwag mong piliing tumakas dahil lang sa kahihiyan. Ang mga salita ni Dong-hun ay muling nagpainit sa puso ni Jian. Kinabukasan, sabay na pumunta si Dong-hun at Yuni sa supermarket para bumili ng mga gamit. Nang sumakay sila sa sasakyan, aksidenteng nahulog ang hotel parking card. Nagkunwari silang wala nang nangyari. Pag-uwi, lumuhod si Yuni at paulit-ulit siyang nagsorry. Tumalikod si Dong-hun at bumalik sa kwarto. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa pinto at galit na sinuntok ng paulit-ulit hanggang mabutas. Bakit mo ginawa yon? Bakit siya? Narinig lahat ito ni Jian. Kinabukasan sa trabaho, pumunta si Dong-hun kay Huni at tinanong kung bakit niya sinabi kay Yuni ang alam niyang pinagtatalunan nila. Naakit din ang atensyon ng mga katrabaho. Si Juni, natusong sinubukang galitin si Dong-hun. Sa galit, sinuntok ni Dong-hun si Juni. Si Juni naman ay nahulog at ginamit ang pagkakataong ito upang magsumbong kay chairman. Talagang pumunta siya sa opisina nito. Nalilito si Juni at sinabing kaklase lang siya ng asawa ni Dong-hun. Paminsan-minsan ay normal lang ang pakikipag-usap. Sinabihan din niya ito na huwag ng palihim na sumunod sa kanya ang sinuman. Sa harap nito, ang chairman ay wala nang nagawa kundi tumayo at umalis. Muli na namang ipinakita ni Juni ang kanyang masamang ekspresyon. Kinausap si Dong-hun at sinabing, kahit anong gawin mo, dapat gamitin mo rin ang utak mo. Bakit ka ba galit na galit? Hindi mo ba naisip na ganito ang magiging resulta? Kinabukasan, pumunta si Jian sa nursing home para bisitahin ang kanyang lola. Tinanong ni Lola si Dong-hun kung kumusta na siya. Naalala ni Jian ang pagtatalo ni Dong-hun at ng kanyang asawa. Ramdam ni Jian ang sakit sa puso ni Dong-hun. Hindi niya napigilan ang sarili at umiyak. Nag-aalalang nagtanong si Lola kung ano ang nangyari. Sinabi ni Jian na maayos naman ang lahat at malapit nang ma-promote si Dong-hun. Tila mas gumaan ang loob ni Lola matapos itong marinig, ngunit tinanong pa rin niya kung bakit ngayon lang umiiyak si Jian. Dahil sa mainit na ilong, tumulo ang luha sa mga mata ni Jian. Naawa siya sa lahat ng kailangang tiisin ni Dong-hun. Aksidenteng nakita ni Jian ang isinulat ni Lola sa notebook para kay Dong-hun. Nakahiga pa si Lola bago inaasahan, kaya nagpasya si Jian na baguhin ang sarili para matulungan si Dong-hun na matagumpay na maluklok sa kanyang posisyon. Tumawag si Jian kay Yuni upang sabihin sa kanya ang lahat ng nangyari. Pinuntahan ni Yuni si Juni at sinabing ipinagtapat na ni Jian ang lahat kay Dong-hun at umaasa siyang titigil na si Juni.
Kung hindi, kakausapin niya ito. Hiniling din ni Yuni kay Juni na huwag saktan ang kanyang asawa. Pinakiusapan din ni Jian si Juni na huwag nang lapitan si Yuni o si Donghun. Naramdaman ni Jian na magiging disadvantageous sa kanya ang lahat, lalo na't nalantad na sa kumpanya ang iskandalo nila ni Donghun. Alam ni Yuni na si Juni ang may gawa ng lahat. Sinabi niya kay Juni na kung hindi siya titigil, isisiwalat niya ang lahat sa publiko. Wala nang paraan si Juni upang mabayaran ang utang, kaya sinabi ni Yuni na tapusin na ito. Umalis na si Jian kay Yuni at sinabihan niya ito na mabuhay ng maayos si Donghun. Si Juni ang ugat ng lahat at ang pagpigil sa kanya ang huli niyang nais. Kaya namang gawin ni Yuni ang lahat para kay Donghun. Ngunit sinabi ni Juni na niloko sila ni Jian. Hindi raw nilapitan ni Jian si Donghun ayon sa plano, ngunit nahulog ang loob niya rito. Sa kanyang pagbabalik, ipinarada ni Yuni ang sasakyan sa gilid ng kalsada, iniisip ang pagkikita nila ni Jian. Sa totoo lang, si Jian ang nag-ayos ng meeting na yon. Tinawagan ni Yuni si Jian at tinanong kung gusto ba niya talaga si Donghun. Sinagot ni Jian na, oo. Nabayaran na rin daw niya ang utang, kaya wala nang dahilan para manatili siya roon. Pag-uwi, nakita si Kwang In sa labas ng bahay. Miss mo ba ako? Tanong ni Kwang In. Hindi mo ba ako namimiss? Kayo ng tatay mo, pareho kayong walang kwenta, sigaw ni Kwang In. Yung babaeng pumatay sa tatay ko, ni hindi man lang humingi ng tawad. Hindi mo ba nararapat na pagdusahan to habang buhay? Pagkatapos kitang bugbugin, bababa ang sakit na nararamdaman ko? Habang umaakyat tayo sa daang to, parang ikaw na ang pumalit sa posisyon ng tatay ko. Hanggang sa ako naman ang susunod. Sa bawat baitang ng iskinita, nagdadalawang isip ang puso ko kung ikaw ba o ako ang dapat tamaan. Sa oras na ito, pipiliin ni Kwang In ang sirang kalsada. Lubusang gumaan ang loob ng dalawa na noon ay malapit na magkaibigan. Gusto rin ni Kwang si Jian. Sa panahong ito, pareho nilang naalala ang kanilang sarili noong sila ay bata pa. Ang permanenteng pagpupulong para sa halalan ay naganap. Kinabukasan, tinawag si Jian sa silid ng pagpupulong. Tinanong siya kung may gusto siya kay Donghun. Natahimik sandali si Jian, saka sumagot na gusto niya si Donghun at nirerespeto niya ito. Gusto niya ring magtrabaho ng husto. Sa oras na ito, naglalakad ang presidente habang si Jian ay patuloy na nagsasalita. Hindi siya tinatrato bilang tunay na tao hanggang sa makilala niya si Donghun. Pakiramdam niya, muli siyang naging tao. Ang 3 buwang pagtatrabaho roon ay ang pinakamainit na yugto ng kanyang buhay. Kahit na siya ay tanggalin, mainit pa rin ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng trabaho, iniimbitahan ni Donghun si Jian sa hapunan. Hindi rin iniisip ni Jian na espesyal siya, ngunit sa kanyang palagay, si Donghun ay isang mabuting tao. Nalaman ni Juni na pinagtaksilan siya ni Jian, kaya galit niya itong sinampal at hiniling na agad itong mawala sa kumpanya. Sinabi ni Jian na pagkatapos siyang tanggalin ni Donghun, siya ay magbibitiw at aalis. Binantaan ni Juni si Jian na ikukwento niya ang pagkaka-frame ni Director Park. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nai-record ni Jian ang pag-uusap nila ni Juni. Nandoon ang lahat ng sinabi ni Juni tungkol sa sabwatan. Paano siya magbibitiw pagkatapos ma-frame si Donghun? Lihim na inimbestigahan ni Director Park ang pangyayari. Gumawa siya ng appointment upang makipagkita. Sinabi ni Donghun ang lahat ng tungkol sa kung paano siya itinayo ni Jian at narinig ito ni Jian sa pamamagitan ng surveillance device. Nagmadaling pinuntahan ni Jian si Qi at tinanong kung may natitira pang pahiwatig. Sinabi ni Qi na wala ng paraan para mahuli siya dahil noong mga oras na iyon ay hindi siya nagpakita ng mukha at walang fingerprints. Pumunta si Director Park sa himpilan ng pulisya upang hilingin na ma-review ang surveillance footage. Sa pamamagitan ng kamera, nakita nila ang hitsura ng taong iyon. At sa pag-record ng tawag, malalaman nila agad kung sino siya. Nag-aalala si Qi dahil kung huhulihin siya, siguradong madadamay si Jian. Kinumbinsi niya si Jian na tumakas kasama niya. Dahan-dahang tumanggi si Jian, ngunit binigyan siya ni Qi ng isang araw upang mag-isip. Tinanong ni Qi-dam kung dahil ba ito kay Donghun. Yumuko si Jian at walang sinabi. Kinabukasan, si Qi-dam ang pinuntirya ng mga pulis. Habang tumatakbo, tinawagan niya si Jian at sinabihang tumakas agad. Kasabay nito, nagpadala si Kwang In ng tao upang linisin ang computer ni Qi-dam. Noong una, gusto lang ni Jian na makita munang matagumpay na na-promote si Donghun bago siya umalis. Ngunit ngayon ay huli na ang lahat.
Pagkatapos ay nagpadala si Jian ng mensahe kay Donghun, "Good luck sa interview bukas." Habang pauwi sina Donghun at ang kanyang mga kasama, naalala ni Donghun ang sinabi sa kanya ni Jian noong gusto na niyang makipaghiwalay. Sabi raw ni Jian, "Huwag kang mamatay, hindi ka masamang tao." Pinatatag siya ng mga salitang iyon. May isang taong naniwala sa kanya at labis ang pasasalamat niya kay Jian. Narinig ni Jian ang sinabi ni Donghun at hindi na niya napigilan ang mga luha. Sa araw na iyon, tuluyan siyang napahagulgol. Kinabukasan, napag-alaman ni Donghun na hindi pumasok si Jian sa trabaho. Hiniling niyang tawagan ito ng staff para kumustahin. Pero kahit ilang beses siyang tinawagan, walang sumagot. Pinayuhan siya ng isa sa mga kasama na dumalo muna sa panayam para hindi maapektuhan ang kanyang promosyon. Sa executive meeting, sinubukang pahirapan ng sekretarya ni Juni si Donghun sa pamamagitan ng maraming tanong at problema pero nalutas niya ang lahat. Sa huli, ipinakita ang resume ni Jian at tinanong si Donghun kung alam ba niyang nagtrabaho na si Jian noon. Sinabi niyang tinanggap niya ito. Ipinahayag ni Donghun na wala siyang nakikitang masama sa ginawa ni Jian. Para sa kanya, hindi ito pagpatay kundi pagtatanggol sa sarili. Anumang tao ay gagawin din iyon sa parehong sitwasyon. Kaya't pinalaya siya ng batas at idiniklarang walang kasalanan. Narinig din ni Jian ang lahat ng sinabi ni Donghun sa panayam. Ang pakiramdam ng pagiging protektado ang siyang nagpaluha agad sa kanya. Pagkatapos ng matagumpay na interview ni Donghun, tuwang-tuwa ang lahat ng miyembro ng grupo. Ngunit napansin niyang hindi pa rin pumapasok si Jian. Nang buksan niya ang kanyang drawer, nakita niya ang mga bagong tsinelas na binili ni Jian. Iniligpit niya ito at dali-daling umalis pagkatapos ng trabaho para hanapin siya. Nagpadala siya ng mensahe kay Jian na siya ay na-promote na. Ngunit hindi siya makapaghintay ng sagot, kaya tinawagan niya ito, subalit hindi na aktibo ang numero. Nag-alala si Donghun. Pinuntahan niya ang tinitirhan ni Jian pero wala ito roon. Pumunta siya sa tiyuhin ng janitor at nagtanong kung nasaan si Jian. Sinabi nitong hindi na nakipag-ugnayan si Jian sa kahit sino bago siya umalis. Kinabukasan, para bang nasa ulap ang pakiramdam ni Donghun. Naalala niya ang lola ni Jian na nasa nursing home. Tinawagan niya ito, ngunit si lola lang daw ang naroon, wala si Jian. Sinabi ni Jonghai na nakita niya si Jian kaninang umaga, tahimik ito at halos 10 minuto lang nakipag-usap bago umalis. Ayon kay Jian, kailangan niyang lumipat at magtrabaho sa ibang lungsod. Habang pauwi si Donghun, biglang tumunog ang kanyang telepono, isang unknown number. Tinanggihan niya ito noong una, pero nang tumawag ulit, sinagot niya. "Hello tito, nasira ang phone ko. Ako si Jian," ang narinig niya. Boses iyon ni Jian. Nag-aalalang tinanong ni Donghun kung nasaan siya. Sinabi ni Jian na nagtatrabaho na siya sa ibang lungsod. Galit na galit si Donghun. Kahit na umalis si Jian, dapat daw ay nagpaalam man lang ito. Humingi ng tawad si Jian at sinabing siya ang may kasalanan. Pero kahit anong paliwanag, wala raw makakapansin sa kanya. Isang kriminal lang siya sa mata ng lahat. Pagod na raw siya sa mga taong itinuturo siya at hinuhusgahan. Biglang humingi ng tawad si Donghun. Sinabi ni Jian na kung sakaling magkita pa sila ulit ng 4 na beses sa hinaharap, sana ay masayang bati ang handog niya sa kanya. Kapag namatay si Lola, dagdag ni Jian, tandaan mong tawagan ako. Iyon ang huling paalam nila. Binaba ni Jian ang telepono at isinuot ang headset. Pinakinggan niya ang bawat buntong hininga at yabag ni Donghun. Hindi niya napigilan ang luha at napaupo sa sahig, umiiyak. Sa araw ding iyon, nahuli ng mga pulis si Kibru. Huling nakausap niya sa telepono si Jian. Kalaunan, napag-alaman ni Director Park na may surveillance device sa telepono ni Donghun, hindi agad ito natanggal. Gusto sana niyang gamitin ito upang mahuli si Jian. Naalala ni Donghun ang mga nakaraang sandali kasama si Jian. Lagi itong dumarating sa tamang oras upang aliwin siya. Sapat na iyon upang ipakitang kilala siya ni Jian sa lahat ng aspeto. Napalalim siya sa pag-iisip at nakaramdam ng pagkahilo habang hawak ang kanyang telepono. Pumunta siya sa sinehan, mag-isa. Sandali siyang nag-alinlangan habang hawak ang telepono pero sa huli, nagdesisyon siyang hanapin si Jian. Tinawagan niya ang numerong ginamit ni Jian at sinubukang hanapin ang address ng pinanggalingan nito. Napag-alaman niyang public phone ang ginamit kaya dali-dali siyang sumakay ng taxi. Samantala, si Jian ay tapos ng makinig, inimpake ang kanyang gamit at naghanda na para umalis.
Nang dumating si Donghon sa phone booth, wala na roon si Jian. Umalis na ito, dala ang kanyang bagahe. Hindi na niya ito nakita at umuwi siyang puno ng frustration. Sinabi niya kay Yuni ang tungkol kay Jian. Sa tingin ni Yuni, hindi dapat hayaang magpatuloy sa pagtakas si Jian. Inalok niya na tutulungan nila ito sa pamamagitan ng pagsapubliko ng sitwasyon at bilang abogado ni Jian, handa siyang tumulong. Habang nagaganap ito, nakita ni Kwang In ang isang recording ni Jian mula sa telepono. Narinig niya roon na sinabi ni Jian kay Donghon ang tungkol sa kanyang kabataan. Noong bata pa si Kwang, mabait siya at palaging tumutulong kay Jian para pigilan ang pambubugbog ng kanyang ama. Iba raw ang mga araw noon, mas maliwanag, mas masaya. Hindi inaasahan, nasabi rin ni Jian na gusto niya si Kwang noon. Napaluha siya sa sakit at habang tumatakbo palayo ay naaksidente siya. Habang nagtatago si Jian sa bahay ng janitor, inalagaan siya nito. Binigyan siya ng pagkain at gamot dahil mataas ang kanyang lagnat. Tumanggi siyang pumunta sa ospital kaya tinawagan niya si Donghon. Pagkarinig ng balita, agad tumakbo si Donghon para makita siya. Pagdating niya, nakita niyang si Jian ay namumutla at halatang punong-puno ng sakit. Nang makita ni Jian si Donghon, nataranta siya at napaatras. Dinala siya ni Donghon sa ospital. At sinabi niya kay Jian na kapag gumaling na ito, siya mismo ang magdadala sa kanya sa istasyon ng pulisya. Huwag na raw mag-alala, si Yuni ang magiging abogado niya. Para sa kanya, sa bakuran ng nursing home, masayang magkasama sina Jian at Lola. Sa ilalim ng mainit na simoy ng hangin, tumingin si Lola sa mga talulot ng bulaklak na nahuhulog sa hangin, ramdam ang higit na kapayapaan at kasiyahan kaysa dati. Pagkatapos magpaalam kay Lola, sumama si Donghon kay Jian sa istasyon ng pulisya upang siya ay sumuko. Si Yuni ang namuno habang si Jian ay may kumpiyansa sa kanyang loob. Sa mga oras na iyon, tila nag-aalala rin si Donghon habang nasa silid ng interogasyon. Ngunit buong tapang na ipinagtapat ni Jian ang krimen, bumalik si Donghon at tumawag upang magtanong tungkol sa pag-usad ng mga pangyayari. Sinabi ni Yuni sa kanya na ninakaw ang recording sa computer. Sa kasalukuyan, wala pang ebidensya para kasuhan si Juni. Matagal na rin mula nang malaman nilang pumunta si San sa kampo ng kalaban. Ngunit kinopya ni Kwang In ang recording at ibinigay sa isang kaibigan na nais gamitin ito upang suportahan si Jian. Tahimik niya itong ginawa. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Donghon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jian. Si Lola ay pumanaw na. Ngayon, silang tatlo na lang ang natira. Ang kapatid ni Donghon ay ginawang mas ingrande ang libing upang maging mas mainit at makabuluhan ang alaala nito. Pinayagan din ni Sang-hun ang mga sariling kaibigan na bumisita. Nalaman ng janitor ang balita at dumalo rin sa libing. Matapos magbigay galang, tumingin siya sa mga dumalo. Ang ingranding libing ay naghatid ng masayang damdamin sa lahat. Sa kabilang banda, si Juni ay labis na nataranta nang bumalik siya sa kumpanya. Nagpadala siya ng tao kay Kwang In upang kunin ang kanyang mga gamit. Ngunit nalaman ni Kwang In na si Juni ang nasa likod ng pag-set up kay Donghon at mga anomalya sa kumpanya. Agad niyang isinagawa ang mga hakbang upang maagaw muli ito. Naipadala na ni Kwang ang lahat ng USB kay Donghon. Natanggap ito ni Donghon sa kumpanya at nang buksan niya, nandoon ang lahat ng audio files. Habang naglalakad si Kwang In sa kalsada, naalala niya ang mga sinabi noon ni Jian sa recording na nung bata pa sila ay napakabait niya at magiliw, ngunit iba na ang mga mata niya ngayon. Ipinasa ni Donghon ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Hindi na makakaila ni Huni dahil sa mga ebidensyang taglay ni Jian. Tumanggap din si Donghon ng mensahe mula kay Jian. Sa oras na iyon, inimbitahan siya ni Donghon sa isang hapunan. Pumunta sila sa paborito nilang restaurant. Sinabi ni Jian sa Pangulo na ngayong araw, ililibre siya nito sa hapunan at ipinakilala rin siya sa isang trabaho sa Busan. Napatingin si Donghon kay Jian na may pagtataka. Bagaman hindi siya nagsalita, puno ng pag-aalinlangan ang kanyang puso. Sa pagitan ng tunog ng nagbabangga ang mga baso ng alak, tahimik na nagkasundo ang dalawa sa pagnanais ng kaligayahan para sa isa't isa. Pagkatapos uminom, naglakad silang dalawa hanggang sa isang intersection.
Lumuha si Jian habang nakaharap kay Donghun bago umalis. Pwede ba kitang yakapin? Tanong ni Jian. Binuksan ni Donghun ang kanyang mga braso at walang pag-aalinlangang niyakap si Jian. Nahulog silang dalawa sa yakap na iyon. Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Donghun habang nakatingin kay Jian. Fighting, sabi nila sa isa't isa. Iyon ang huling paalam niya kay Jian. Lumipas ang panahon, dumating ang tagsibol. Umalis si Yuni papuntang ibang bansa kasama ang kanyang anak. Sa sandaling ito, nakaupo si Donghun mag-isa sa hapagkainan, nakatitig sa family portrait na nasa harap niya. Wala siyang ganang kumain. Inilapag niya ang kanyang mangkok at chopsticks at lumipat sa sala. Hindi na niya napigilan ang kanyang emosyon. Lumipas ang 1 taon. Maraming nangyari sa bawat isa sa kanila. Si Donghun ay tumigil na sa kanyang dating trabaho upang magtayo ng sarili niyang kumpanya. Habang tinitingnan ang mga larawan sa kanyang mesa, walang larawan ng mag-asawa. Madaling mahulaan na hiwalay na sila ni Yuni. Sa kabilang banda, puno ng bagong enerhiya si Jian. Nilikha niya ang isang bagong bersyon ng kanyang sarili. Dahil sa kanyang mahusay na trabaho, inilipat siya ng kumpanya sa punong tanggapan. Isang araw, siya at ang kanyang mga kasamahan ay pumunta sa kafe sa ibaba ng kumpanya. Habang pababa ng hagdan, nakita niya ang isang pamilyar na figura, si Donghun. Nakatayo ito doon, tahimik. Nagkita silang muli. Marahil ay hindi nila namalayan ang lahat ng kanilang gain and loss. Masayang ngumiti si Jian habang pinapakinggan si Donghun. Sa pagkakataong iyon, nagpaalam ang isa sa kanyang mga kasamahan. Nagkamayan sila. Goodbye, I invite you to dinner. Gusto kitang ilibre sa masarap na pagkain, tatawagan kita mamaya, sabi ni Jian. Naglakad silang magkahiwalay, patalikod sa isa't isa. Tumingin si Donghun sa likuran ni Jian at para bang naramdaman din ni Jian iyon. Lumingon din siya pabalik. At sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan at mga pagsubok sa buhay, isa lang ang malinaw. Ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Ang bawat hirap ay may layuning patatagin tayo at sa dulo ng lahat ng sakit, matatagpuan din natin ang tunay na kaligayahan.